Happy listening kay Sir Abet Miliete Alvarado at ganoon din po kay Lowell Angelo. Maraming salamat po sa inyong pagsilip and sa mga nanonood po sa atin sa kanilang bahay sa pamamagitan po ng DCTV Channel 2 at sa aming mga Facebook sa social media. Happy listening po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagsuporta sa Radyo Veritas sa pamamagitan po ng panonood ng aming mga programa. And kung gusto po ninyong maging lalong tumulong sa amin at sumuporta, pwede po kayong maging sponsor para po sa aming Christmas specials, no? Pwede po kayong magsadya na lang or humingi or mag-message sa sino namang kakilala po ninyo na taga Veritas and you ask them kung paano po kayo maging sponsor, no? Kung meron po kayong mga business establishments, meron kayong mga events, meron kayong mga kahit walang business, no? You just wanted to really help the diocesan media apostolate of the Diocese of Legazpi. So, yun po yung pwede ninyong gawin, no? Mag-help sa amin because alam naman natin, no, na kahit tayo ay taga-simbahan, we need your monetary help to sustain our mission. So, yan. Pwede po kayong maging sponsor, pwede kayong maging advertiser. Ganun po yan. Okay. Sige, tuloy-tuloy. And speaking of kanina na sinabi ko, hi Ma'am Jo, kumusta? Get well soon kay Aa. Ayan, so Ma'am Jocelyn Aguilar na nag-aalaga sa kanyang bunsong anak. O, ano lang yan? Lagnat laki lang yan. Love not lucky. Okay. Love not lucky lang yan. Kaya ganun. So anyway, speaking of self-care, no? Kaya yung pong pag-uusapan natin ngayon mga katiwala, mga kamami, mga kapwa ko, nanay, na medyo nararamdaman na po yung bigat ng mga nangyayari sa bahay at sa buhay. Ano po, kasi whether we like it or not, iba talaga po kasi ang kaha, kaha, capability ng nanay mag-absorb nitong mga emotions sa paligid. Kasi nga, in itself, nurturing talaga tayong mga nanay. Kaya ramdam natin yung nararamdaman ng mga anak natin. So, ramdam natin yung kung meron man silang mga binibitbit na problema or meron man silang mga dinadamdam o yung mga ganun. So, nagigets po natin lahat yon, ano? Kaya minsan, pag hindi tayo magkukontrol sa isa't isa, sabog, ang nangyayari po, yung mga naa-absorb natin sa trabaho natin, sa society. Halimbawa, naglakad ka, may nakita ka dyan na isang bagay na naka-disturb sa'yo emotionally or mentally. Kung hindi mo siya ma-process ng tama, hindi mo siya ma-regulate, ika nga, bit-bit mo yan hanggang makarating ka sa bahay. So, kung uminit ang ulo mo doon sa nakita mo, pwedeng pag-uwi mo sa bahay, mainit din ang ulo mo. Kung nakita mo yan na lungkot ka, pag uwi mo sa bahay, pwedeng malungkot ka din. Pero kung masaya ka, pag uwi mo sa bahay, masaya ka din. So, yun po ang ibig kong sabihin. Kasi hindi naman po tayo, parang rubberized na hindi natin na-absorb lahat yan. Kaya malaki po talaga yung tulong kapag before tayo umuwi sa bahay, before tayo pumasok sa bahay natin, dumaan muna tayo ng simbahan, magsimba muna tayo, magdasal muna tayo ng konti, maupo muna tayo dyan sa harapan ng banal na sakramento, doon tayo magpagpag, doon tayo mag-express ng ating mga saloobin, para pag uwi natin sa bahay, diffused na siya ng konti. At pag uwi natin sa bahay, biyaya ng Diyos ang bitbit natin, grasya ng Diyos ang dala natin. Ganun sana, ganun sana yung dapat natin ginagawa. Kasi ang hirap mag-damage control. Siyempre, tao lang din tayo. Pag minsan iisipin mo, bakit parang ang init ng ulo ko? O, 'di ba? Bakit parang nag-away-away na lang kami palagi? So, pag titingnan mo yung mga naging dahilan ng inyong hidwaan, ng inyong miscommunication, it was just a petty thing, no? Bakit masyadong heavily or emotionally charged? Kasi ang dami mong mga bitbit, ang dami mong mga karga. Kaya ano ba yung pwedeng gawin? Yung sabi ko nga kanina, number 1 yung deep breathing, yung paghinga. No, may napanood ako na sa TikTok ng isang bata, tinuturuan niya yung nanay niya kung paano mag-regulate ng emotion, saka yung tatay niya. Okay, sabi niya, Dad, breathe,
breathe. Bulol kasi siya. So, hinga. So, hingang malalim, buga. Ganon. Nakakatulong po talaga yan. At hindi lang nga yan sa emotions. Kahit po kunyari feeling mo nag-hyperventilate ka or nag-hypertension ka, yung parang feeling mo tumataas ang tumataas ang presyon. Yan. So, breathing po can help, can mitigate. So, syempre, hindi yan pampalit sa gamot. Pero kahit papano, hindi ka magpapanik, makakalma ka. So, importante po yung hinga, no? Yung hinga. Pag napapansin niyo po, pag galit ka, halos hindi ka huminga, parang nakataas yung yung mga balikat mo, tapos para kang boksingero na parang ready ka to punch anytime. Pero pag nag-breathe out ka, pag inihinga mo yan, nadi-diffuse. So parang balloon na pag masyadong punong-puno ng hangin, konting pressure lang sasabog, 'di ba? Ganon siya. Pero kung dahan-dahan mo siyang dinifuse, ayan, makaka-release siya. Kailangan po nating lahat yan. Hello po kay Sister Eder Narciso, kay Ima. Nag-birthday ito. Happy birthday, belated Ima. And si Manay Mita Fulo, nanonood sa atin from Bulgusan. Hello po sa aking mga kapatid at pamangkin at kaibigan dyan. Kay Lola Liling, kay Tito Levi, kay Tita Jingjing, kay Kuya Iton, at kay Kuya Gab, kay Kengkeng, kay Ate Mita, kay Manay Ilay, kay Lola Liit, kay Manay Karen, ayan, kay Tita Lloyd, at sa mga babies ninyo lahat dyan, at sa mga katabing bahay, ayan, isigaw mo Ate Mita. Suguon mo tabi si King na magtindog sa labas tapos sabihin, pinapa-regards po kamo ni Tita Ani. Ayan, ganun. Okay, sige. So maraming salamat sa pagsilip sa inyong lahat and biyayaan sana po kayo ng Diyos. So yun po, makakatulong malaki ang paghingang ng malalim. Paghinga ng malalim. Kumbaga you don't need space. You don't need to go elsewhere. You don't need to go out of your house. Wherever you are, you can do this. Simple act, but it matters a lot. Subukan nyo po yun. Subukan yan. And ako, alam ko na I have a very short temper. Alam ko po talaga yan. Ang ako ay, siguro ang akala ng iba, magrabe ang patience ko. Kasi, totoo, stricta ako sa classroom, pero never pa akong magwala kumbaga sa classroom. Kasi kailangan mo yun, hindi pwede yun. Kaya lang ang tendency minsan, pag nandun ka na sa pamilya mo, di ba pag nakaka-relax ka na, ang family mo minsan ang na tumatanggap ng mga controlled moments mo. Kasi pag nasa pamilya ka na, parang hindi ka na nag-iisip masyado, hindi ka na conscious, no? Walang inhibition. You are your true self, ika nga. Ano naman ang setback doon? Yung mga anak mo ang magre-receive ng mga negativities, yung asawa mo ang magiging target ng galit mo. So yun yung hindi magandang scenario. Kasi maganda siguro sa pakiramdam mo kasi sasabihin mo, ako lang naman to, I'm just expressing me. Hindi na nga ako makabuelo sa opisina, hindi na nga ako makabuelo sa ganito, tapos sa bahay, ganun pa ba? Pero sa totoo lang, kawawa din talaga yung mga mahal natin sa buhay. Kasi sila yung nagiging sila yung nagiging parang tadtaran or shock absorber natin, di ba? Happy listening kay Sister Sam. Bye, kumusta Sister Sam Formoso? Happy listening po sa iyo. Maraming salamat. Bye, pray for us who have recourse to Dubai. Okay. Ayan, maraming salamat Sister Mary Samuel Formoso sa pagsili po sa ating programa. Kay Bihira Rabajudni. Bye, kumusta ang imong mga ng family sa Cebu. Okay, so tagal na namin din nagkita ng aking Sister Sam. So, yun mga katiwala, deep breathing. Kailangan po natin lahat yan. Kailangan natin huminga ng malalim. No? And of course, kasabay niyan ay ang pagtanggap, ang pag-acknowledge ng ating nararamdaman. Ano mang emosyon ang nararamdaman natin? Nalulungkot tayo, nasasaktan tayo, nagagalit tayo, we have to accept that feeling. Kasi atin yun eh. Ikaw ang nakaramdam nun. No? So, acknowledge the feeling, but regulate your emotions.
Oras mga katiwala, 1:30 ng hapon at ang oras ay hatid po sa atin ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix, ang kapeng tunay na may herbal at puro ang sangkap, basta Mark Cafe Suabe, at hatid din po sa atin ng Misibis Bay. Escape the ordinary